Ayan mga bayo, kung nakikita nyo, dyan mismo sa lugar na yan, dyan nakatayo yung FPJ Production. At dito naman sa gawing kanan ko mga bay, dito nakalagay yung antique na sasakyan ni FPJ Fernando Po Jr. The King mga bay. Dito niya ginawa ang kanyang napakaraming pelikula. Dito niya iginugol ang halos buong buhay niya sa lugar na ito. Ito ang kauna-unahang ipinanukala na gawing Fernando Po Jr. Avenue dahil dito nga nakapaloob ang isa sa mga pag-aari ni Fernando Po Jr. The King. Pero ano nga ba ang nangyari at matindi itong tinutulan ng simbahang Katoliko at ng iba pang leader ng gobyerno mga bay. Panuorin natin ang bidyong ito. Sa dulong bahagi ng kalsadang ito mga bay, dito mo makikita ang isa sa mga pag-aari ni The King nung siya ay nabubuhay pa. Isa rin ito sa maginhawang kalsada dito sa Quezon City mga bay. Pangunahing ruta ng mga sasakyan mula Quezon City patungong Manila. At kung mapapansin nyo mga bay, dito sa bandang kanan ko, dito mismo nakatayo ang FPJ Production ni Fernando Po Jr. Napakalawak nito mga bay. Lapit tayo ng kaunti para mas lalo nating makita ng malapitan yung compound ni Fernando Po Jr. The King. Ayan mga bay, kung nakikita nyo, dyan mismo sa lugar na yan, dyan nakatayo yung FPJ Production. At ang kagandahan pa dito mga bay, napapalibutan ito ng mga malalaking puno. Kaya napakaginhawa kapag ikaw ay nasa loob ng compound na ito mga bay. At dito naman sa gawing kanan ko mga bay, dito nakalagay yung antique na sasakyan ni FPJ Fernando Po Jr. The King mga bay. Sa lugar na ito mga bay, dito niya ginawa ang kanyang napakaraming pelikula. At ang kagandahan pa dito mga bay, iminungkahi itong kalsada na ito ng isang senador na gawin itong FPJ Avenue. Subalit sa kasamaang palad mga bay ay tinutulan ito ng simbahan. Nauna rito mga bay, nagkaroon nga ng proposal na ang Del Monte Avenue kung saan nakatayo nga ang FPJ Studios ay gawing FPJ Avenue na tinutulan naman di umano ng simbahan at iba pang leader ng gobyerno mga bay. Kasama nga rito ang National Historical Commission mga bay. Dahil ang Del Monte Avenue mga bay ay bahagi di umano ng kasaysayan. Bundok pa kasi ito noon at wala pang katao-tao nang madiskubre nang noon ay isang pare. Ngayon ay santo na si San Pedro Bautista mga bay. At tinawag niya ang lugar na ito na San Francisco del Monte. Dito nagsimula ang isang bayan na tinatawag natin ngayon na Quezon City mga bay. May isang gate dito na lumang-luma na mga bay at halatang hindi na ginagamit. Ginagamit ito noon nung may mga shooting pang ginagawa dito mga bay. At kung mapapansin nyo ay talagang napakalawak ng lugar na ito. Dito niya iginugol ang halos buong buhay niya sa lugar na ito. Mamaya mga bay, papakita ko sa inyo yung pinakang bungad, yung pinakang main gate nito. Doon mo makikita yung pinakang logo ng FPJ Studios doon sa building na yun. Kaya papakita ko sa inyo mamaya mga bay, Dito sa gawin na ito mga bay, dito mismo yung kanyang main gate. Yung ipinakita ko sa inyo kanina mga bay ay pinakang playground lamang niya yun. Pero dito talaga yung pinakang gate ng kanyang studio. Ayun, makikita natin yung kanyang letra. Napakalaki doon sa taas. Nakalagay doon, FPJ Studios. May gwardiya pa dito. At halatang ginagamit pa ito ng ilang mga producers. Dito pa nga siguro ginagawa yung mga pelikula ng Batang Quiapo. At ang balita ko naman mga bay ay lahat ng mga memorabilia ni FPJ ay nandiyan sa loob mga bay. So talagang ginagamit pa ito. Sabi kasi nila noon ay abandonado na ito. Kitang-kita naman natin na ginagamit at malinis pa at halatang ginagamit pa talaga dahil may bantay pa. At ayon nga sa isang senador mga bay, ang kalsadang ito ay ang unang ipinanukala na gawing FPJ Avenue dahil sa lugar na ito mismo nakapaloob ang isa sa mga pag-aari ni The King, ang FPJ Studios mga bay.
Ayon nga kay Senador Lito Lapid mga bay, no, gusto niyang ipangalan ang naturang avenue sa Quezon City sa movie icon na si APJ mga bay dahil dito nga ginawa ang karamihan ng kanyang mga pelikula noon mga bay. Hindi naman ito nagustuhan ng Order of Friars Minor Franciscan Province of San Pedro Bautista mga bay. Dahil meron di umanong historical, religious at cultural significance ang Del Monte Avenue mga bay. Ang kagandahan pa dito mga bay, no, ipinangalan ang Del Monte Avenue kasunod ng lugar na San Francisco del Monte na itinuring nilang sagrado mga bay at dedicated daw di umano ang lugar na ito kay St. Francis mga bay. Dahil nga sa pagtutol na iyon ng simbahan mga bay, sinusuga naman ni Senador Tito Soto ang panukalang batas at sinabing ang Roosevelt Avenue na lamang kung saan nakatayo pa rin ang ancestral house ng mga po at kung saan ipinanganak si APJ ang ipangalan sa hari ng pelikulang Pilipino mga bay. Ang kalye ay dating ipinangalan sa US President na si Franklin Delano Roosevelt mga bay na nangako di umano ng independence ng Pilipinas pagkatapos ng World War II. Ngayon nga ay APJ Avenue na talaga namang makikita ang mga street signs nito mga bay. Iyan ay ang kahabaan ng kalye mula sa Barangay Santa Cruz na kung tawagin ay Pantrangko mga bay hanggang sa Muñoz na tinatawag din na Pantrangko dahil sa palengking nakatayo doon. Ang Fernando Po Jr. Avenue mga bay ay isang malaking karangalan dahil bagamat may ilan ding mga showbiz personalities na ang pangalan ay ginagamit sa kalye, karamihan doon ay mga maikling kalye lamang, kung di man sa mga eskinita ay sa mga probinsya pa mga bay. Ang FJ Avenue lang ang isang national road na ipinangalan sa isang artista mga bay.